Good morning, good day, and maulang araw po sa ating lahat mga ka-stroke. Ayan. For today's video ay hindi po tayo makapaglakad sa labas kasi umuulan. Kaya ibibigay ko naman ang mga exercise, alternatibong exercise para sa paglalakad nang ikaw ay nakaupo lamang sa bahay. Ay magagawa nating exercise ang ating paa. Ayan. At makakatulong din ito para mapagaan ang ating paa na affected side. So, ipapakita ko po yan. Pero kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe. At huwag niyo kalimutang i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video na kagaya nito na lumalaban sa stroke. At din nyo na rin i-hit ang thumbs up button. Ayan. So, intro po muna tayo ng konti. Before na. Ang mga nyo. Maligo ko. Kung bago pa lang sa akin channel, please subscribe. So, ang una po natin gagawin ay nakasarado pong ganyan. Tapos atin pong ibubuka na ganyan. Ayan. Pabalik-balik po. Ayan. Makakatulong siya dito. Itong ina-exercise niya. Ayan. Tutulong yan para mapagaan ang ating hita. Ayan. Ganyan po. Gawin natin ito ng 20 repetition o kung nahihirapan pa, kahit 10 o 5 pababa. Yan, ganyan. Parang ganito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan. Yung pong exercise na yan, ay dito nyo po mararamdaman ang tama niya. Ayan. Dito po siya. Yung po tinitira niya at saka po dito sa labas. Ayan. Paulit-ulit lang po. Ayan. Tapos kung pag gumagana siya, pag lagi natin ginagawa yan, pwede natin pabilis ng pabilis. Ayan. Basta lagi rin natin gagawin. At makakatulong din yan para mapagaan ang paa sa laging paggalaw ng ganyan. Ang sunod po ay marcha, pero nakaupo po tayo. Ayan. Parang magkadikit na ganyan siya. Ayan. Ayan, ganyan. Kung nagagawa nyo na po ito, yung nagagawa nyo na, pwede nating isama ang kamay para ma-practice din na para kang naglalakad. Parang ganito po. Ayan. Pagtaas ng kaliwa, ayan, taas ang kanan. Ayan. Kanang kamay. Ayan. Basta magkasalisi. Ayan, ganyan. Parang naglalakad. Ganito. Gawin natin, Ayan. Kung magagawa ninyo kahit dandahan, ayan. Ayan. Para ka na rin naglakad dyan sa labas ng malayo. Ayan. Ganyan. Pero ito po ay ginagawa na po ito noong naka-recover na, noong naitataas na ang kamay. Ayan. So magagawa nyo naman ito, basta yung lahat ng mga exercise na pinakita ko sa inyo ay lagi nyo ginagawa, ay magagawa nyo po ito. Ayan. Napaganda po sa exercise at tumutulong din magpaliit ng ayan. Ayan. Pwede nyo gawin ito ng mga 20 repetition o 10 repetition. Ayan. So, hindi lang kamay ang mapapagaan niya. Tuhod, paa, ayan, hips, ayan.
Basta dahan-dahan lang ganyan yung kinokontrol. Ayan, malaki po may tutulong nito para mapagaan ng paa. Ayan, pero kung paano mo ito magagawa, siyempre, kailangan gawin mo yung mga exercise na pinakita ko nung una. Ayan, step by step, ayan. Basta lagi kang gumagalaw, magagawa mo rin to. Ayan. Ayan po. Ang sunod at pinakahuli ay yung squat. Ayan, kaganyan. Ayan, so kailangan rin bibilangan natin ng kahit 10 seconds to 5 seconds. Gano'n na matagal. Iyon, makakatulong talaga na magpagaan ng paa. Parang ganito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Kung hindi pa masyado may bababa, kahit yun niya, kapraso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Napakagandang exercise mo nun dito. At makakatulong yan sa pagpapagaan ng paa. Dahil mo pa naglakad ng malayo. Yung po mga pinakita kong exercise na para sa tuhod at saka sa binti, buong paa na yun. Yung exercise na yun ay para ka na rin naglakad ng malayo. At saka talagang malaki may tutulong nito sa paggaan. Ayan. Yan ay kung gagawin natin madalas. Mas maganda kung ginagawa natin ito sa umaga. Yung fresh na fresh pa ang iyong gising. Ayan, siyempre, dapat nakatoothbrush ka na kasi bago natin gawin yan, kailangan kasi mag-inhale, exhale muna. Ayan, gano'n. Laging gano'n ang ating gagawin. Ayan. So, yung pong aking pinakita rin na yon ay doon po yan, para po ito doon sa mga naka-recover na nasa bahay na at yung nabigyan na ng galaw ang kamay at saka ang paa. So, yung po mga pinakikita kong exercise, ay lagi nyo pong gawin ng gawin yun. Ayan. Basta sa araw-araw, ay lagi kang gumagalaw. At yung po ang mga pattern na exercise na mga pinakikita ko po sa inyo, kahit yung mga nagdaang video, ay magagawa ninyo ang mga bagay na ito, mga exercise na ito. So, kailangan kasi tumataas ng tumataas. Nagle-level up din ang iyong exercise. Pag nararamdaman mo siya na gumagalaw, lumalakas, ay kailangan nagle-level up din ang iyong exercise. Ayan. Tapos saka natin ibabalik ulit sa una, yung mga exercise. Pero, syempre, yung mga dating exercise, padali na ng padali yon. Kaya dapat nagle-level up din ang exercise. Maging sa mga gadgets, sa kagaya ng dumbbell, kailangan pabigat din siya ng pabigat pag lumalakas na. At dapat continuous din ang exercise. Kailangan kasi continuous ang exercise. Pag ikaw ay naitigil mo ang exercise ng matagal, kagaya nitong ganitong panahon na nag-uulan, tapos medyo lumalamig, manghihina ka rin. Parang halos bumabalik ulit siya sa pagbigat. Hanggang sa babalik siya sa dating bigat niya, na halos hindi na rin may galaw. At naglalak, naging spastic at yung mga kamay. Kahit daliri, ganyan. Pag sinasanay mo kasi na lagi nakaganyan, magiging ganyan na yan talaga lagi. Kailangan siya ay naigagalaw ng naigagalaw araw-araw. At yan po ang technique niyan. Ayan. Ngayon ko siya ay nabibigyan mo na ng galaw, gumagalaw na kamay mo, naigaganyan mo na, tapos naigigrip mo na ang iyong kamay, ay mas maganda kung gagamitin mo siya palagi. Kung halimbawa, kanan ka, dadampot mo ng mga anumang bagay, idampot mo na yung tinamaan ng stroke. Basta sa mga, wag naman doon sa mga babasagin, kagaya nun. Yung basta yung pwedeng damputin ng na-stroke, ay gamitin na. At kung magagamit mo sa pagtututbrush, gamitin mo. Doon ulit yung babalik. Ayan, pag lagi mo siyang ginagamit,
masasanay siya eh. Nasasanay din. Kahit nahihirapang i-command ng utak dahil sa rami na namatay na cell, ay nabalik din. Kaya nga lamang, yung dati niyang lakas ay talagang hindi na may babalik. Ayan. So, kailangan kasi masipag ka, galaw ka ng galaw. At yun nga, sinabi ko, kailangan may motivation ka. At talagang yung gustong-gusto mo talagang gumaling. Yun nasa puso mo talaga. Ayan. Gagawin mo yan eh. Basta araw-araw. Ang kalaban natin din, yung tatamarin ka. Ayan. Yung lalo na kung yung pagkakain mo, uupo ka na lamang o kaya hihiga ka na matagal, ay talagang manunambalik ang panghihina niya. At bukod roon, ay tataas pa ang dugo mo. Kailangan kasi gumagalaw ka ng gumagalaw para yung kamay niya nasasana. Yung talagang technique din yan. Ang igalaw ng igalaw. At saka isa pa, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ayan. Basta lagi, ituloy mo lang ang laban at makikita mo. Kahit gaano ka pa katagal na na-stroke, sabihin mo na lumampas na ako ng 6 months, wala na. Mawawala ka na ng pag-asa kasi nakaganyan ka pa rin. Hindi, basta igalaw mo lang igalaw, magagamit mo siya sa kapakipakinabang na bagay. Huwag mo pa rin walaan yung inabot ka ng 6 months, ganyan ka na palagi. Hindi. Basta kung lumampas ka man ng 6 months, ibig sabihin, mabagal lamang ang proseso ng iyong pag-recover, mabagal. Hindi po pare-pareho kasi ang style ng pag-recover eh. Hindi po pare-pareho pati ang kondisyon ng katawan at depende rin niya sa klase ng yung stroke. Kaya kung magtagal man, nakalampas ka man ng 6 months, huwag ka mawawala ng pag-asa. Ako nga 2 taon eh, nung nakaganyan ako eh. Tapos ito lang wala siya na ikuan. Magdadalawang taon na, nagagamit ko na siya. Sa mga kapakipakinabang na bagay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ituloy mo pa rin ang exercise. At yan sa bandang huli, mararamdaman mo talaga na may pinagbabago. Maniwala ka sa akin. So, basta tuloy-tuloy lamang tayo sa paglaban. At makakamit din natin ang ating paggaling. Ang mahalaga dyan, yung ikaw ay makapaghanap buhay. Kahit hindi siya 100% ang lakas, ay nakabalik ka sa normal na pamumuhay. At yung magamit mo nga yung tinama sa'yo ng stroke, igalaw mo lang siya ng igalaw. Kahit gaano ka pa katagal na na-stroke. Kahit ikaw ay 2 taon, 3 taon, may balik mo yan sa galaw. Kaya nga lang, kahit hindi yung dating lakas, yun lang naman ang doon eh. Humina na siya. Talagang hindi na may babalik ng 100% ang dati niyang lakas. Pero gagalaw siya, kaya nga lang mahina. Gawin natin ng gawin yun. Maniwala ka sa akin. Pag pinanawala mo yung 6 months na ganyan na palagi, wala na. Ay, nako, manghihina kang loob. Lalo ka lang magkakaganon. Pag pinanawalaan mo yon. Ako ngayon lumampas ng 6 months, lumampas pa ako ng 1 taon, magdadalawang taon na. Tinan mo, naka-recover na nga ako eh. Mabagal lang talaga ang proseso. Pero kailangan magtiyaga ka. Magtiyaga ka rin maghintay. So, yun ang masasabi ko. Kailangan na magtiyaga tayo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ayan. So, maraming salamat sa panonood. At lagi natin tatandaan na tayong lahat gagaling, lalakas, at titigas. Ayan. So, maraming salamat sa panonood. And God bless.